Life After Prison. By Silence You. Kabanata 661 hanggang 670. Nang marinig iyon ni Yol ay agad niyang kinumbinsi. Hindi magandang ideya iyon, Horus. Napakasama ng reputasyon ng pamilya natin kung may makakaalam ng ginawa mo. Paano na lang kung bilhin na lang natin ito sa mas mataas na presyo? Agad na umasim ang ekspresyon ni Horus at sumagot siya. Anong masama doon? Sa akin dapat ang gamit, ngunit kinuha sa atin ng taong iyon mula sa Brookborn. Hindi ba't para lang sa akin na agawin ito pabalik? Mas malaking kahihiyan ito sa ating pamilya kung hindi ko ito maibabalik. Nang matapos ang kanyang pangungusap, hindi napigilan ni Horus ang mapangiti habang pinandilatan si Yol at sinabing, o kaya naman ay nagseselos ka sa akin. Total, ang asawa kong si Rachel ay isang magandang babae, hindi ba? Nagseselos ka lang sa akin dahil nagpakasal ako sa isang napakagandang babae. Hindi mo ba ako pinigilan noong gusto ko rin siyang pakasalan noong isang araw? Sa tingin ko ikaw ang aking babae. Si Yol ay walang imak. Hindi nagustuhan ni Rachel si Horus, at tinanggap lamang niya ang kanyang proposal sa kasal sa ilalim ng mga pagbabanta at pamimilit ni Horus. Sa sandaling iyon, naawa siya kay Rachel at tumulong na tumayo para sa kanya, dahil ang isang katayuan ni Horus ay masayang pipili ng isang babae mula sa walang katapusang pool ng mga gold digger. Hindi niya alam na determinado si Horus na pakasalan si Rachel, at wala nang ibang magagawa si Yol para sa kanya. Para bang hindi sapat na masama iyon, umabot si Horus na akusahan siya ng pagnanasa sa parehong babae dahil lang nagbigay siya ng kaunting payo tungkol sa alahas. Agad namang depensa ni Yol sa sarili. Masyadong kang nag-iisip ng sobra, Horus. Bakit ko gugustuhin kunin ang babae mo? Sa lahat ng tao, mas alam mo kaysa kanino man na hindi ako ganoon ka-close kay Rachel. Gayunpaman, binyantaan siya ni Horus. Natutuwa akong nababatid mo iyon. Hayaan mo akong bigyan ka ng babala muli. Wala kang pakialam sa negosyo ko. Kung patuloy mong gagawin iyon, natatakot ako na baka kailanganin ka ng mga nasasakupan ko balang araw. Sana hindi mo ako sisihin sa pagiging walang awa kung umabot sa ganoon. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Yol at tumingin kay Mason sa pag-asang makapagsalita si Mason para sa kanya. Gayunpaman, ibinaling ni Mason ang kanyang ulo sa kabilang panig at piniling manahimik. Hoy, Horus! Nasaan ang kwintas at singsing? Naihatid na ba sila? Ipakita mo sa amin at mamangha tayo sa kanila. Bigla-bigla na lang, biglang lumitaw ang ilang mayayamang batang kaibigan na laging kasama ni Horus at nasa sabik na nagtanong kay Horus. Agad na umasim ang mukha ni Horus at malamig na sinabi niya. Hindi pa nila ito ipinapadala sa ngayon, ngunit huwag kang mag-alala. Malapit na silang dumating, at mamurkahan nila ang magandang katawan ng aking babae sa susunod na 7 araw. Agad namang nagreklamo ang isang babae. Ha? Bakit hindi pa nila ihahatid sa iyo? Hindi mo ba sinabi na dadalhin ito sa pamamagitan ng airplane? Nasasabik akong makita ang 2 kakaibang piraso na iyon, ngunit sa palagay ko sayang ang oras para sa pagpunta ko dito. Oo, nakakabigo. Sabi ng isa pang nakaistilong lalaki na nakatayo sa isang tabi. Relax. Makikita mo na agad. Nahiya si Horus, ngunit tiniyak pa rin niya sa kanila ng may kumpiyansa. Ang mga kaibigan niyang iyon ay nagpasya na mamili pagkatapos ng kanilang maliit na ekskursyon upang makita ang mga alahas na nauwi sa pagkabigo. Inanyayahan nila si Horus na sumama din, ngunit tinanggihan ni Horus ang kanilang alok. Nang makaalis na ang lahat, galit na nagmura si Horus. Kalokohan, nakakahiya naman. Sa wakas ay sinabi ni Mason. Dapat kang pumunta at ibalik ang mga piraso, ngunit hindi bababa sa magpakita ng kagandahang loob at tanungin ang buyer kung magkano ang kanilang ginastos para makuha nila ito mula sa atin. Kung handa silang ibigay ito, pagkatapos ay ibabalik natin ang halaga na binayaran niya upang makuha ito. Sigurado akong magiging magalang siya kapag alam niya na tayo ay mula sa isang county mansion. Sige. Dadalhin ko ang ilan sa ating mas malalakas na lalaki doon. Nabalitaan ko na ang tanawin ng Brookborn ay kamangha-mangha, kaya ituturing ko ito bilang isang maikling pamamasyal. Nakangiting lumabas si Horus.
Pagkatapos ay tinawag niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at inutusan siyang dalhin ang ilan sa kanilang mas malalakas na tauhan sa Brookborn. Dumating si Horus sa Brookborn noong gabing iyon at bumaba ng eroplano kasama ang kanyang mga tauhan. Pagdating niya, nakita niya ang mga patalastas sa mga mapa ng ruta ng bus ng buong lungsod pati na rin ang ilan sa mga bus. Itong si Severin ay ikakasal din sa loob ng 7 araw. Siya ba ang taong nang agaw ng kwintas at singsing ko? Hindi napigilan ni Horus na sumimangot ng tingnan ang larawan sa advertisement. Tulungan mo akong malaman kung may ibang rich kid na ikakasal din. Nagpa siya si Horus na turuan ang isa sa kanyang mga subordinate, na agad na tumakbo upang malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon. Tulala na tinitigan ni Horus ang larawan sa poster, at pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na niya ito napigilan at hinawakan ang kanyang baba habang sinasabi niya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kagandang mga babae dito sa Brookborn. Nakakahiya na malapit na siyang magpakasal. Kung hindi, maaari ko siyang palaging pakasalan at gawin siyang girlfriend ko. Talaga, sir. Ang kagandahan niya ay kapantay ng kay Rachel at pareho silang napakagandang babae. Tinitigan ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ang magandang babae sa advertisement at bumulalas. Ngunit ang larawang ito ay maaaring na Photoshop at pinaganda. Duda ko siya ay kasing ganda niya sa totoong buhay gaya ng nasa mga litrato. Tumanggaw si Horus. Oo, walang masyadong magagandang babae na katulad ng Miss Rachel Ledford ko. Sa sandaling iyon, tumakbo pabalik ang nasasakupan na nagtanong tungkol sa kasal at sinabi kay Horus. Sir, ang tanging mayayaman na ikakasal sa araw na iyon ay ang mag-asawang ito. Nakuha ko ang kanyang address. Ang pamilyang ito ay itinuturing na isa sa mga nangungunang pamilya sa Brookborn, at walang sino mang maglalakas loob na saktan sila. Hihihi. Mukhang mayaman siya para magmayabang sa lahat ng mga advertisement na ito. Kaya mas madali siyang mahanap. Humalaklak si Horus. Bakit hindi pa dumarating ang mga sasakyan natin? Bago sila dumating sa Brookborn, nag-book si Horus ng ilang luxury cars mula sa isang car rental company. Ilang segundo pa lang pagkatapos niyang itanong iyon ng ilang mamahaling sasakyan ang dumaan at huminto sa gilid ng kalsada. Mr. Horus, hindi ko ginawa ang isang tulad mo para biyayaan ang Brookborn ng iyong presensya. Agad namang tumakbo ang may-ari ng car rental company pagkababa ng sasakyan at nakangiting sinalubong si Horus. Aalisin namin ang mga singil para sa iyo, Ginoo. Mangyaring huwag mag-atubiling gamitin ang mga sasakyang ito hanggat kailangan mo ang mga ito. Malinaw na alam ng may-ari ang katayuan ni Horus at mas determinado siyang pasayahin si Horus. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagkaibigan kay Horus ay maaaring magbigay sa kanya ng isa pang posibleng pakikipagtulungan sa negosyo sa hinaharap. Gayunpaman, sinabi ni Horde sa kanyang nasasakupan na magdala ng malita at ibigay ito sa lalaki. Kung may isang bagay na hindi ako nagkukulang, pera iyon. Siya nga pala, ituro mo sa akin ang daan patungo sa tinitirhan ni Severin Foylet. Severin Foylet. Ang manugang ng mga Shanahan. Isa siyang big shot. Matapos marinig iyon ng may-ari, alam niyang hindi magiging masaya si Horus kung hindi niya sila sisingilan ng pera, kaya kunin na lang niya ang malita at nakangiting sinabing. Hindi ko inaasahan na magiging kaibigan kanya. Marami siyang kaibigan sa matataas na lugar, kumbaga. Malamig na ngumiti si Horus. Kaibigan. Hindi niya ako kaibigan, kinuha niya ang ilang bagay na pag-aari ko, at narito ako para makipag-ayos sa kanya. Nang marinig iyon ng may-ari ng car rental company, napawi agad ang ngiti sa kanyang mukha at sinabi niya. Mapait. Hindi maganda yan. Hindi ako mangangahas na saktan ang isang tulad ni Severin. Umasim ang mukha ni Horus habang tinatitigan ang kabilang partido at nagtanong. Mukha ba akong uri ng tao na maaari mong masaktan noon? Ang sulok ng labi ng lalaki ay marahas na kumaibot ng ilang beses habang nagsimulang mamuo ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sinabi niya, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Baka pwede kitang dalhin sa lugar kung saan siya nakatira at pagkatapos ay ituro ang kanyang bahay sa iyo mula sa malayo. Sa aking sarili. Well, hindi kita susundan doon.
Tingnan mo kung gaano kakalaki ng nakakatakot na pusa. Malamig na ngumiti si Horus at sinabing, umalis na tayo. Maaari mo na lang kaming dalhin sa kanyang residential area at sabihin sa amin kung alin ang kanyang bahay. Agad na nakahinga ng maluwag ang may-ari ng kumpanya ng pag-arkila ng kotse at pinamunuan ang fleet ng mga sasakyan sa Dragon Lake Vista. Itinigil ng may-ari ang sasakyan sa di kalayuan, itinuro kung saang villa nakatira si Severin, at agad na umalis habang winawagayway ni Horus ang kanyang kamay para akayin ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal ay lumitaw ang grupo ng mga lalaki sa labas ng villa ni Severin. Naglalakad si Abigail sa looban nang makita niya ang kanilang pagdating, agad niyang sinigawan si Severin. Guro. Isa pang grupo ng mga tao ang naririto. Lumapit sina Severin, Diane, at ang iba pang bodyguard matapos marinig ang sigaw. Hihihi. Siguradong maraming magagandang babae dito. Sinulyapan sila ni Horus mula sa malayo at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Kahit lumubog na ang araw, medyo maliwanag ang mga ilaw sa villa at isa ay maaaring makita sa isang sulyap na may ilang mga smoke hot babae sa mga tao na doon. Nang makalapit siya, hindi niya maiwasang mapalunok at sabihin. Kahanga-hanga ang 7 babaeng ito, at mas kaakit-akit si Diane kaysa sa iba. Mas maganda siya sa laman kaysa sa mga poster na iyon. Sir, ang babaeng ito ay mukhang mas maganda kaysa sa mga larawan, at sa tingin ko ay walang masyadong photoshopang na ginawa sa kanyang imahe sa mga poster. Sabi ng isang bodyguard na hindi napigil ang humakbang at magkomento. Wow, salamat sa pagtuturo niyan, Captain Obvious. Sarcastic na binutukan ni Horus habang nakatitig sa bodyguard. Nang makita ni Severin si Horus at ang kanyang mga tauhan na nagbubulungan habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at ang mga magagandang bodyguards, hindi niya naiwasang sabihin. Sa tingin ko, hindi kayo pumunta rito para lang tingnan ang mga babaeng ito, di ba? Kung iyon ang iyong intensyon, hindi mo na kailangang dalhin ang lahat ng mga taong ito kasama mo. Bahagyang tumikim si Horus. Ikaw si Severin, tama ba? Bagamat labis akong nalungkot na kinuha mo ang akin sa akin, mas gugustuhin kong gawin natin ang mga bagay sa madaling paraan kaysa sa mahirap na paraan. Sabihin mo sa akin kung magkano ang inaalok mo sa And Only Jewelry Corporation para magbago ang isip nila. Kung ibibigay mo sa akin ang 2 piraso ng alahas, bibigyan kita ng dagdag na 15 milyon sa ibabaw ng presyong ibinayad mo. Sa pananaw ni Horus, matatakot si Severin na ibigay ang alahas pagkatapos malaman na si Horus ay mula sa South County Mansion. Higit sa lahat, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Severin na mabigyan ng pabor bilang karagdagan sa pagkuha ng dagdag na 15 milyon upang mapunan ito. Naniniwala si Horus na ang kanyang alok ay hindi kailanman maaaring tanggihan ni Severin. Bahagyang kumunat ang noo ni Severin bago ngumiti. Hihihi. Kaya taga-county mansion ka pala, tama ba? Hindi ko akalain na pupunta ka sa pinto ko ng ganoon kalate na oras. Masyado kang nahirapan, nakikita ko. Hoy, bata. Iyan ay Mr. Horus o Sir sa iyo. Bilang angkan ng South County Mansion, lahat ay tumatawag sa kanya bilang Mr. Horus o Sir. Isang bodyguard ang kusang tumayo at nagsuot ng mayabang na disposisyon. Mayroon kang ilang lakas ng loob na kunin ang pag-aari ni Mr. Horus, ngunit bilang isang mapagbigay na tao na siya, hahayaan ka namin basta ibigay mo sa kanya ang mga item. Bahagyang itinaas ni Horus ang kanyang ulo, at umaktong mayabang dahil hindi man lang niya sineseryoso si Severin. Nakatutuwang marinig ni Severin ang kanilang mga kahilingan at sinabi sa kanila. Paumanhin, ngunit akin na ito ngayon, at wala akong balak na ibenta ito. Bukod pa rito, hindi ako maaapektuhan ng dagdag na 15 milyon. Honey. Bulalas ni Diane sa takot. Galing sila sa South County Mansion. Nakaramdam ng kaunting kalampag si Diane sa mga taong iyon. Kahit na ang item ay hindi kapanipaniwalang maganda at siya ay nahulog sa pag-ibig. Sa kanila sa sandaling sinubukan niya ang mga ito sa araw na iyon, alam niya na ang South County Mansion ay isang pag-iral na hindi nila kayang masaktan. Ngumiti si Severin kay Diane. Relax, honey. Wala silang magagawa sa akin. Natahimik si Diane nang marinig ang sagot nito.
Bagamat hindi niya pinagdudahan ang lakas ng kanyang asawa, malamang na marami rin ang malalakas na tao sa South County Mansion, at maaaring hindi sila mahawakan ng kanyang asawa ng ganoon kadali. Alamin ang iyong lugar, bata. Nagpapakita na ako sa iyo ng maraming kagandahang loob dito. Nang makita ni Horus na nag-aatubili si Severin na magbayad ng bayarin, ang mga sulok ng kanyang bibig ay marahas na kumunot ng ilang beses. Sinabi ko na sa iyo na mas gugustuhin kong gawin ang mga bagay sa madaling paraan kaysa sa mahirap na paraan, ngunit dahil hindi ka magpapakita ng parehong kagandahang loob sa amin, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit sa iyo. Isang bodyguard din ang humakbang pasulong at sinabing, kunin mo na lang ang alok, bata. Ang makakuha ng dagdag na 15 milyon ay mas mabuti kaysa mabugbog ko at ng mga lalaki hanggang sa mamatay. Wala kang makukuha kahit isang sentimo, at kukunin sa iyo ang mga alahas sa alinmang paraan. Hahaha. Hahaha. Nagtawanan din ang ilan pang bodyguards bilang tugon. Gayunman, sinabi ni Severin nang may pagkadismaya. Kayong lahat ay isang grupo ng mga basura. Sa totoo lang ba ay iniisip mo na maaari mong pagnakawan ako ng kung ano ang nararapat sa akin? Matigas ang ulo mo, no? Hayaan mong turuan ko ang batang ito ng leksyon, sir. Sabi ng isang bodyguard na nakakuha ng level 5 Profound Master habang humakbang pasulong at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Naniniwala siya na ang kanyang antas ng pagkamit ay maaaring ikategorya bilang kabilang sa nangungunang 10% ng mga nakakuha at practitioner sa isang maliit na lugar tulad ng Brookborn, at tiwala siya na siya ay malakas. Sapat na para harapin si Severin. Ang mga bodyguard na dinala ni Horus ay kadalasang mga Profound Master, kahit na mayroon ding tatlong medyo mas mababang antas na mga Grandmaster. Ang bodyguard na may pinakamataas na tagumpay ay ang Level 1 Warrior King. Sa opinyon ni Horus, ang pagkakaroon ng isang tao bilang isang backup para sa maraming malalim na masters na dinala niya ay higit pa sa sapat para sa kanya upang patagin ang kanyang paraan sa pamamagitan ng Brookborn at makuha ang gusto niya. Sa tingin mo kaya mo akong kunin? Pakiusap. Kinaway-kaway ni Severin ang kamay sa kabilang party at bakas sa mukha niya ang mapang asal. Kunin mo ito. Hindi natutuwa ang bodyguard na mababa ang tingin ni Severin sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang kamao, at sa ningning ng espiritual na enerhiya ay natakpan ito nang bigla siyang humarap kay Severin at naghatid ng puno ng galit na suntok kay Severin. Ngumuso lang si Severin at sinuntok ang bodyguard nang hindi nag-abala sa paggamit ng kanyang espiritual na enerhiya. Isang bahagyang mapurol na putok ang umalangaw-ngaw sa hangin, at ang bodyguard ay bumagsak sa hangin na parang saranggola na may naputol na tali. Bumulwak ang dugo sa hangin, at namutla ang kanyang mukha. Jed. Tumakbo ang isang bodyguard upang tingnan ang nasugatan na partido. Masakit, masakit. Napaungol si Jed sa sakit nang lumabas ang mga ugat sa kanyang noo. Matapos tingnan ng ibang bodyguard ang kalagayan ni Jed, tumakbo ito pabalik at pinandilatan ng mata si Severin sabay sabing. Bastos ka. Nabali ngayon ang braso ni Jed dahil sa suntok mo. Lumagpas ka na sa linya. Gusto mo talagang mamatay, hindi ba? Maglakas loob ka bang maglagay ng kamay sa aking mga tauhan? Sabi din ni Horus. Dahil sa hindi makatwirang pananalita nila, napangiti si Severin at sinabing. Hayaan ko na lang bang saktan ako ng mga tauhan mo nang hindi lumalaban? Nasaan ang panuntunang nagsasabing ang mga tao mo lang ang pinapayagang umatake? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Severin. Naging mabait na ako para hindi tapusin ang kanyang buhay. Total, nagpakita ka naman ng kagandahang loob sa akin imbes na atakihin ako kaagad, kaya ang pinakamaliit na magagawa ko ay hawakan ng kaunti ang aking kamay. Anak ka ng asong babae. Hindi ka tanggap-tanggap ang kawalang galang na ipinakita mo sa akin. Si Horus ay hindi kailanman minaliit ng ganoon sa buong buhay niya. Pinandilatan niya si Severin at nagbanta. Pagsisisihan mo ito. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing. Atakihin siya ng sama-sama. Oo, sir. Ang lahat ng iba pang mga bodyguard ay sumugod, naiwan lamang ang level 1 Warrior King na nakatayo doon sa tabi ni Horus. Nadama ng mandirigmang haring iyon na hindi na niya kailangang sumama sa gulo kapag marami na ang mga lalaking umaatake kay Severin.
Akala mo ba walang manlalaban dito? Sa tingin mo ba mahihina kami? Sumugod din sina Wendy, Lily, at ang iba pang mga babae nang makita nilang naglulunsad ng pag-atake ang mga tauhan ni Horus. Sa sandaling iyon, nagpasya si Severin na huwag na lang obserbahan ang lahat ng tahimik nang makita niya si Wendy at ang mga batang babae na lumalabas upang harapin ang sitwasyon. Kasunod ng mabilis na mga sipa at suntok, ang 12-12 ng mga bodyguard ni Horus ay nahulog sa lupa. Akala ko ba lahat ng tauhan ko ay dalubhasang manlalaban? Hindi nakaimik si Horus. Bagamat hindi ganoon kalakas ang mga lalaking dinala niya noong araw na iyon, sila ay itinuturing na mas mabuting grupo sa lahat ng mga bodyguard na meron siya. Kaya't mas nakakagulat na makita silang natatalo sa pakikipaglaban sa ilang kababaihan. Sir, ako. Sa tingin ko ay dapat na tayong umalis. Ang mga babaeng ito. Malalakas sila, at sa tingin ko ay hindi ako kapareha sa kanila. Hindi napigilan ng Warrior King ang mamulong kay Horus. Masasabi niya kung gaano kalakas si Lily at ang mga babae, at natakot na siya bago pa man makipagpalitan ng anumang suntok sa kanila. Napaawang ng ilang beses ang mga labi ni Horus. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo matapos ang kanyang pinakamalakas na bodyguard na magsabi ng ganoon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Severin. Ang swerte mo sa pagkakataong ito, bata. Aalis na kami. Pagkasabi niyon ay naghanda na siyang umalis kasama ang kanyang grupo ng mga sugatang bodyguard, na pinigilan lamang ni Severin. Sandali lang. Agad na tumalikod si Horus at nagpahangin pa habang sinasabi kay Severin. May problema ba? Nagbago na ba ang isip mo at nagpasya kang ibebenta sa akin ang mga alahas? Kahit ganoon, nasaktan mo na ako, kaya hindi na lang dito magtatapos ang sama ng loob ko sa iyo. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Severin na mapangiti at sabihin. Masyado kang nag-iisip ng sobra. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na mag-isip ng 2 beses bago isama ang mga lalaki mo sa susunod. Kung gagawin mo, hihiwin ko ang dulo ng iyong daliri para matandaan mong huwag gumawa ng anumang gulo dito. Saglit na huminto si Severin bago idinagdag. Ito rin ang paraan ko para sabihin sa iyo na mas gusto kong gawin ang mga bagay sa madaling paraan kaysa sa mahirap na paraan. Uulitin ko, kung sa anumang dahilan ay pumunta ka rito at muling gumawa ng gulo, huwag mo akong sisihin sa pag-alis ng kagandahang loob sa iyong pamilya. Ito ang unang pagkakataon na binyantaan ng ganoon si Horus. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Severin. Gusto kong makita kang sumubok. Ha. Magiging tapat ako sa iyo, ang county mansion ay wala sa paningin ko. Mawala ka, natatawang sabi ni Severin. Walang imak na nakatayo si Diane sa likuran ni Severin, lalo na nang mapagtanto ng kanyang asawa na nagiging bastos ang ilan sa mga mas katamtamang bodyguard dahil lang sa minamaliit niya ang lakas ni Severin. Samantala, walang pag-aalinlangan si Severin sa pagpapahiya sa kanila at pambabastos kamakailan. Malamang na nagdala si Horus ng ilan sa mga pangkaraniwang bodyguard dahil minamaliit niya ang lakas ni Severin. Maghintay ka lang. Binabaan ni Horus ang banta ni Severin at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mga taong ng county mansion na ito ay napakahirap na tao. Hindi ako makapaniwala na pumunta sila sa ating pintuan, at ganoon din ang ugali nila. Hindi napigilan ni Abigail na ilabas ang galit pagkaalis ng grupo ni Horus. Sa tabi niya, sinabi ni Naomi. Ang nagpulala pa rito ay kahit na ang kanyang mga nasasakupan ay kumikilos ng matataas at makapangyarihan. Malamang na ginagamit pa nila ang South County Mansion bilang isang dahilan upang mang-aapi ng mga tao. Hindi napigilan ni Lily na takpan ang bibig at tumawa. Ha. Nakita mo ba kung gaano kataba ang Horus na yon? Mayroon siyang umaalog na katawan kapag naglalakad. Siguradong bulag ang babaeng ikakasal sa kanya para mahulog sa lalaking mukhang baboy na napakataba. Sabi ni Naomi. Marahil ay hindi mo maiintindihan, ngunit bilang angkan ng isang county mansion, malamang na mayroong mga sangkawan ng mga gold digger na hindi makatiis na ihagis ang kanilang mga sarili sa kanya. Ang ilang mga kababaihan ay masyadong materyalistiko, alam mo. Nagkwentuhan papalayo ang magagandang bodyguards na parang walang seryosong pangyayari ang buong pangyayari kanina.
Medyo nag-aalala pa rin si Dayan, kaya sinabi niya kay Severin. Mukhang hindi sila masyadong sabik na sumuko. Severin, sigurado ka bang hindi natin kailangang mag-alala sa kanila? 6 na araw na lang tayo bago ang kasal bukas. Hindi naman sila darating at manggulo sa malaking araw natin, di ba? Hahaha. Huwag kang matakot. Habang buhay silang magsisisi pag ginawa nila yon. Sa tansya ko, hindi na niya siguro hihintayin ang kasal natin kung may balak pa siyang guluhin tayo. Total ikakasal na siya sa parehong araw din. Tumawa si Severin, at may determinadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa baboy na iyon na hihiwain ko ang kanyang daliri kung matigas pa rin ang kanyang ulo kapag sinubukan at manggulo. Seryoso ka ba? Masasaktan mo ang South County Mansion kapag ginawa mo iyon. Kumunat ang noo ni Dayan. Huwag kang masyadong mag-alala, honey. Ang South County Mansion ay wala sa paningin ko. Hinawakan ni Severin ang kamay ni Dayan at ngumiti ng nakakaloko habang sinasabi. Gabi na. Dapat na tayong matulog. Severin. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Umikot si Dayan at sinabi kay Severin. Ang kanyang medyo maliit na mukha ay biglang namula habang siya ay sumulyap sa kanyang gilid at nakitang si Lily ay naroon pa rin kasama ang iba pang mga babae. Tumingin si Severin sa mga babae at sinabing, huwag kayong matulog ng masyadong mahimbing mamayang gabi. Mag-ingat kayo kung sakaling ang ilan sa mga mas malalakas na individual na wala rito kasama ang baboy kanina ay ipadala sa takip ng gabi upang salakayin tayo. Naiintindihan. Nagpalitan ng tingin ang babae sa isa't isa at hindi maiwasang mapangiti sa kanilang sarili habang sabay silang tumugon. Kalokohan. Nagkamali ako ng kalkula. Hindi ko akalain na may ganito kalakas na tao sa Brookborn, at mas nakakagulat na ang taong iyon ay manugang pala ng mga Shanahan. Si Horus ay nakaupo sa kanyang kotse at pabalik na sa hotel para magpahinga, ngunit patuloy na nag-aalab ang kanyang galit habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at nakaramdam ng labis na hinanakit sa nangyari. Oo, siya ay kakilakilabot. Dapat kang maghiganti, sir. Maaaring siya ay sapat na matapang na pagbabantaan ka, ngunit siya ay nasa tanga para sa paggawa nito. Galit na sabi ng isa sa mga sugatang bodyguard. Tama, sir. Kahit kami ay hindi matanggap ang kawalang katarungan na kailangan mong pagdaanan. Ang isa pang bodyguard ay nagpahayag ng parehong pananaw. Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Kapag nakabalik na tayo sa hotel, tatawag ako at kukuha ako ng ilan sa pinakamalakas na lalaki ng pamilya ko na pumunta dito sakay ng eroplano ngayong gabi. Kinagat ni Horus ang kanyang mga ngipin, at agad na galit na sinabi. Severin, sisiguraduhin kong babayaran mo ang halaga para sa pagkakasala sa akin. Ang mga lalaking kasama ni Horus ay may dalang gamot kung sakaling masugatan. Dahil masama ang pakiramdam nilang lahat, napagpasyahan nilang bumalik na lang sa hotel at magpagaling. Katatapos lang maligo ni Horus at tatawag na sana nang tumawag si Mason bago pa niya magawa. Kumusta ang lahat sa iyong dulo? Nakuha mo ba ang singsing at kwintas? Ang gaganda ba nila? Nakangiting tanong ni Mason, naniniwalang nakuha na ni Horus ang mga gamit. Mapait na ngumiti si Horus at sinabing, napakamayabang ni Severin, tatay. Ginawa ko ang sinabi mo at binalak kong bigyan siya ng dagdag na 15 milyon, ngunit hindi niya ito tinanggap. Siya at ang kanyang mga bodyguard pagkatapos ay binugbog din ang ilan sa ating mga tauhan. Siya ang tumalo sa kanila. Natigilan si Mason at inisip kung mali ba ang narinig niya. Hindi mo hinihila ang binti ko, di ba? Akala ko nagdala ka ng ilang mga profound masters kasama ang isang warrior king. Paano ka nabugbog sa kanya? Hindi ba't ang Brookborn ay isang maliit na lungsod? Si Horus ay nawalan ng salita sa nangyari. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas siya. May 6 pa siyang magagandang bodyguard, at lahat sila ay malalakas din. Ang warrior king na dinala ko ay isang level 1 lamang, at hindi man lang niya nilabanan si Severin o ang iba pang bodyguards dahil sa isang tingin niya ay alam niyang hindi siya kalaban ni Severin. Sinabi rin niya sa akin na ang 6 na magagandang bodyguard ay natalo lang kami ng ganoon kabilis dahil lahat sila ay mga warrior king. Pagkatapos sabihin iyon, huminto sandali si Horus bago nagpatuloy.
Bagaman hindi niya masabi kung gaano kataas ang antas ng pagkamit ni Severin, naniwala siya na ito ay halos nasa antas ng isang warrior king. Iyon ay nangangahulugan na mayroon silang hindi bababa sa 6 na haring mandirigma. Aaminin ko na hindi ko inaasahan na magkakaroon ng napakaraming malalakas na indibidwal sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn. Sumigaw si Mason bago idagdag. Ang brat na ito ay masyadong walang galang sa mga nili. Kailangan nating bawiin sa kanya ang singsing at kwintas kung hindi, ito na ang pinakamahihiya na pangyayaring naranasan ng ating pamilya. Agad na sinabi ni Horus. Oo, pinagbantaan pa niya ako na hihiway ng isang daliri ko kung magdudulot ulit ako ng gulo sa kanya sa hinaharap. Hihihi. Sa tingin ko ay wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Wala siyang kahit kay-titing na pagkakataon na magtagumpay kung dadalhin ko ang mga lalaki ko doon sa susunod. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Hindi namin kayang gumawa ng kahit na pinakamaliit na pagkakamali sa susunod. Ang mga babaeng iyon ay malamang na level 1 warrior king, kaya sa tingin ko ay sapat na ang pagpapadala ng ilang level 2 o level 3 warrior king. Tumanggo si Mason. Pagkatapos ay magpapadala ako ng higit sa 4 na level 3 warrior king at isang antas ng 4 na warrior king. Ang kanilang pinagsamang lakas ay higit pa sa sapat upang sila ay mapalipad. Nang marinig iyon ni Horus ay agad na nagningning ang kanyang mga mata at hindi niya napigil ang sabihin. Mababa ang tingin nila sa atin at naglakas loob pa silang takutin ako, tatay. Hindi ko na sila papakawalan ng ganoon kadali sa susunod, at sisiguraduhin kong papatayin muna ang 6 na babae. Si Severin naman, balak ko siyang pilayin at gawing gulay ng tao. Mabuti ba iyon sa iyo, tatay? Natigilan lang si Mason ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi niyang. Maaari itong gumana. Kung hindi natin ipapakita sa kanila kung gaano tayo kagaling, iisipin nila na ang mga nili ay mga mahihina. Siguraduhin na harapin sila sa pinakamabuting paraan upang ipakita sa mundo kung ano ang mangyayari kung may manggahas na manggulo sa atin. Lalong natuwa si Horus na makatanggap ng suporta ni Mason at agad na tiniyak. Palagi kang pinakamahusay, tatay. Ngayong handa na ang lahat, matutulog na ako ngayon. Sabihin sa mga lalaki na lumipad ngayong gabi. Gusto kong maging handa sila para sa aksyon bukas. Matapos tapusin ang tawag, hindi napigilan ni Horus ang pagpapakawala ng masamang ngiti. Hihihi. Nako, Severin. Malalaman mo kung ano ang tunay na paghihirap pagdating ng bukas. Nang matapos siyang magbulong-bulong sa sarili, nag-inat siya ng baywang at tinawag na hari ang level 1 warrior na iyon. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong ng lalaki sa seryosong tono pagkaakyat niya kay Horus. Lumabas tayo at magsaya. Gusto kong malaman kung kasiya siya ang nightlife ng Brookborn. Nakakita na tayo ng 7 magagandang babae sa bahay ni Severin ngayon, at para sa lahat ng alam natin, ang Brookborn ay maaaring napuno lamang ng mga sexing babae. Hahaha. Tumawa si Horus. Agad namang ngumiti ang lalaki. Eksakto. Hindi ko inaasahan na maraming magagandang babae sa ganoong kaliit na lungsod. Bakit hindi tayo pumili ng bar at tingnan kung may mga hotties na babae doon? Kung handa kang magbayad, pupusta ako na sila ay ihahagis ang kanilang mga sarili sa iyong braso nang hindi nagdadalawang isip. Hahaha. Siyempre. Tumawa si Horus. Dahil papatayin natin ang 6 na babae bukas at people ayan si Severin, hindi ko na lang hahayaan ang kanyang asawa ng ganoon kadali. Pagsisisihin ko si Severin na nasaktan niya ako, at gusto kong manood siya habang humihingi ng awa sa aking paanan. Lumabas silang dalawa na may ngiti sa labi. Pagkabalik ni Severin sa kanyang silid, kinuha niya ang alchemy manual at binasa itong mabuti sa halip na matulog. Bagamat ilang araw pa lamang mula nang matanggap niya ang aklat, nasa ulo na niya ang lahat ng mga diskarte sa pagpino para sa mga gamot na alchemical sa unang baitang at ikalawang baitang. Sa makatuwid, nagsimula siyang hawakan ng kaunti sa mga ikatlong baitang. Ang mga gamot na alchemical ay nahahati sa mga baitang 1 hanggang 9, ang una ay ang pinakamababa at ang ika-9. Ang pinakamataas. Tulad ng mga espiritual na damo, ang bawat baitang ay nahahati sa 3 ranggo. Mababang ranggo, katamtamang ranggo, at mataas na ranggo.
Kung mas mahirap ang isang pamamaraan, mas maraming espiritual na lakas ang kakailanganing gugulin ng isa. Higit pang mga materyales ang kakailanganin sa panahon ng proseso ng pagpipino. Nakatulog lang si Severin matapos basahin ang libro ng ilang oras. Nagpasya siyang magpatuloy bukas at subukang gumawa ng alchemical pill kung may oras siyang maglaan sa susunod na araw. Kung tutuusin, kung kaya niyang pinuhin ang mga gamot na alchemical, matutulungan niya ang 12 Hall Masters na mapabilis ang kanilang pagkamit. Ang simpleng pag-asa sa mga espiritual na halamang gamot ay napakabagal na proseso upang maapektuhan ang pagpapabuti ng pagkamit. Kinaumagahan, kinuha ni Severin ang alchemy furnace at pumunta sa isang bakanteng silid upang maghanda para sa pagpipino. Ang proseso ng pagpipino para sa unang batch ng mga pildores ay nagsimula ng napakabagal, ngunit sa kritikal na sandali kung kailan ang tableta ay malapit ng bumuo ng isang solidong masa, si Severin ay medyo nasasabik at ang kanyang paggalaw ay naging hindi matatag. Nabigo ang condensing bilang isang resulta, at ang buong batch ay kailangang itapon. Ganun pa man, napuno ng saya ang mukha ni Severin dahil isang hakbang na lang ang layo niya sa tagumpay. Hahaha. Napakagaling ko. Muntik na akong magtagumpay sa una kong pagsubok. Mukhang hindi ganoon kahirap na pinuhin ang mababang uri ng mga tabletang ito. Hindi napigilan ni Severin ang tumawa matapos magkaroon ng 1 toneladang kumpiyansa sa pagiging alchemist. Naamoy ni Dayan ang amoy mula sa ibaba, at nagpasya siyang umakyat para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkapasok niya sa silid, natuklasan niya na ang sunog na amoy ay mas malakas kaysa kanina at hindi niya maiwasang mapakunot ang noo habang nagtatanong. Anong ginagawa mo, honey? Ano bang meron itong sunog na amoy? Napakamot lang ng ulo si Severin habang sinasabing. Nag-aaral ako ng alchemy, at muntik na akong magtagumpay kanina. Alchemy. Nagsalubong ang kilay ni Dayan. Itinuro sa kanya ni Severin ang 1 o 2 bagay tungkol sa attainment nitong mga nakaraang araw, at nang maalala niya ang ilan sa mga bagay na ipinaliwanag niya sa kanya, nagningning ang mga mata nito habang nagtanong. Ito ba ang parehong uri ng alchemy na ginagamit upang pinuhin ang alchemical medicine? Ang uri na maaaring mapabuti ang attainment base ng isang tao ng maraming beses na mas mabilis kaysa sa mga espiritual na halamang gamot. Tumango si Severin. Bingo! Gaya ng inaasahan ko sa aking matalinong asawa. Ginagawa ko ang lahat para pinuhin ito. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ni Dayan na dilaan ang kanyang mapupulang labi habang sinasabing. Pwede ko ba itong kainin? Kung matagumpay ang pagpipino, iyon ay. Umiling si Severin. Natatakot ako na hindi. Kahit na ang mga first grade na low rank na table task ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya, at hindi ito kakayanin ng iyong katawan kung kakainin mo ang mga ito. Magbubunga ito ng masyadong maraming enerhiya sa iyong katawan kapag nakapasok na ito sa iyong sistema. Isipin mo itong parang lobo. Kung masyadong maraming hangin sa lobo, magiging napakadali para sa lobo na pumutok. Napamura si Dayan sa pagkabigo at sinabing, anong antas ng tagumpay ang kailangan kong maabot bago ako makain sila? Nakangiting sabi ni Severin. Profound Master, kahit papaano. Buti na lang umunlad ka na sa level 6 Grandmaster, pero hindi pa rin iyon sapat. Bukod pa rito, hindi mo makikita ang espiritual na enerhiya sa mundo kung wala kang talento para sa pagkamit. Kahit na mayroon kang mga kasanayan, hindi mo magagamit ang pinakamataas na antas ng espiritual na maaabot mo. Tumango si Dayan at sinabing, naiintindihan ko na. Mukhang kailangan kong maghintay ng 1 taon hanggang sa araw na sasamahan kita sa Mount Hermione at makilala ang junior ng master mo. Magsisimula na akong mag-practice kapag binigay niya iyon sa akin. Kayamanan, tama. Tumango si Severin. Oo, ngunit walang pagmamadali pagdating sa pagsasanay. Isang Grandmaster level attainment ang bumubuo sa pundasyon, at kung maaari kang makapasok sa level 9 sa hinaharap, kung gayon ang iyong lakas ay magiging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Bukod doon, maaari ka ring magsanay ng ilang fist techniques at iba pang katulad na mga bagay kapag may oras ka para mas maging solid ang iyong pundasyon. Okay, naiintindihan ko. Bababa ako at iiwan ka sa alchemy mo. Ngumiti si Dayan at agad na bumaba.
Nilinis ni Severin ang alchemy furnace at nagpatuloy sa pagpipino. Hindi siya nang ahas na maging pabaya sa pagkakataong ito, at bagamat pangalawang beses pa lang niyang dumaan sa mga galaw, inulit niya ang teoretikal na bahagi ng proseso sa kanyang isipan ng hindi mabilang na beses. Kasama ng karanasang natamo niya mula sa kanyang unang pagkakataon na subukan ang pagpipino, ay nagbigay daan sa kanya upang makumplito ang proseso ng dahan-dahan ng walang abala. Bumangon ka. Mahina siyang sumigaw, dahilan upang lumipad ang isang maliit na bilog na tableta mula sa alchemy furnace at papunta sa kanyang kamay. Hahaha. Ito ay isang tagumpay. Isang tunay na tagumpay. Sa sandaling iyon, ang kalmadong ekspresyon ni Severin ay napalitan ng isang walang pigil na lubos na kaligayahan. Ang pakiramdam ng matagumpay na pagpino ng isang alchemical pill sa unang pagkakataon ay malamang na isang bagay na tanging mga alchemist lang ang makakaranas. Ang matagumpay na pagpino ng isang first-grade low-rank pill ay patunay na si Severin ay naging isang tunay na alchemist. Kung alam ng ibang alchemist na siya ay naging isang first-grade low-rank alchemist ng ganoon kadali, malamang na mabigla sila. Ang gayong talento sa alchemy ay walang alinlangan na napakabihirang. Binalak ni Severin na hampasin habang mainit ang plantsa at sinubukan pang gawin ito ng 5 beses. Gayunpaman, 2 beses lamang siyang nagtagumpay at nabigo ang iba pang 3 beses. Gayunpaman, nasiyahan na siya sa kinalabasan dahil nakakuha siya ng 3 first-grade low-rank na table task. Mukhang middle-rank pill ang kulay, ngunit isa na itong malaking tagumpay para sa isang taong unang natuto ng alchemy. Tumingin si Severin sa kanyang mga table tasks at nasiyahan sa pangkalahatang kalidad nito. Honey, handa na ang pagkain. Boses ni Dayan ang tumawag sa kanya mula sa labas ng kwarto. Ang bilis ng panahon. Pinunasan ni Severin ang pawis sa noo at bumaba. Hindi niya inaasahan na 3 oras na ang lumipas kahit 8 refinement attempts lang ang ginawa niya. Pagkatapos nilang kumain, pumunta sina Severin at Dayan sa bakuran para mamasyal. Uminom si Severin ng tableta. Tingnan mo kung anong meron ako dito. Isang tableta. Ikaw. Nagtagumpay ka. Nanlaki ang magagandang mata ni Dayan, at puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Hindi niya akalain na magtagumpay si Severin sa pagpino ng isang tableta kapag tinuruan niya ang kanyang sarili ng alchemy nang hindi tumatanggap ng anumang patnubay mula sa isang master. Wow! Ang bango! Iniisip ko kung ano ang lasa nito. Maingat na sinipsip ito ni Dayan at hindi napigil ang mapalunok. Ngumiti si Severin at sinabing, dahan-dahan lang, honey. Magkakaroon ka ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Pagdating ng panahon, hindi lang mga first grade na low rank na table task ang ma-enjoy mo. Papayagan pa kitang magkaroon ng ilan sa mga second grade. Talaga. Kung gayon, kailangan mong gawin ang iyong makakaya, okay. Todong ngiti si Dayan habang maingat na ibinalik ang tableta kay Severin. Nakakahiya na kailangan kong maghintay ng 1 pang taon. Gusto kong makalusot sa level 9 Grandmaster sa lalong madaling panahon upang makuha ko ang talento para sa pagkamit. Kumunat ang noo ni Severin. Gusto mo bang makalusot ng mas maaga? Nag-aalala ako na baka wala pa akong sapat na oras. Kung tutuusin, naatasan ako ng isang gawain, at nag-aalala ako na baka hindi ko ito makumplito sa oras at sa huli ay wala akong matanggap na gantimpala. Ngunit muli, sinabi nga ng aking Masters Junior na ang aking assignment ay walang kinalaman sa kayamanan na ito na nagpapalit ng talento na tutulungan niya tayong mahanap. Ang swerte natin, makukuha pa rin natin ang kayamanang iyon basta't dinala kita doon. Naisip ito ni Dayan at ngumiti habang sinabing, binigyan kanya ng maraming kayamanan noong huling pagpunta mo roon, at sinabi pa niya na gagantimpalaan ka ng mas malalaking bagay kapag natapos mo na ang trabaho. Hindi ko maiwasang magtaka kung anong uri ng mga gantimpala ang mga iyon. Biglang tumakbo si Abigail at pinutol ang usapan nila. Sir, nandito na naman ang baboy. Inaasahan ko na iyon. Alam kong hindi siya basta-basta susuko ng magarbo pa siya bago siya umalis kahapon. Tuturuan ko siya ng magandang leksyon sa pagkakataong ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Severin matapos marinig na ipaalam sa kanya ni Abigail na dumating muli si Horus. Mukhang siya yung tipo ng lalaki na spoiled sa mga magulang niya simula bata pa siya.
Siya ay kumikilos na parang lahat ay nasa ilalim niya. Napaungol si Abigail sa galit. Ang mga bodyguard na nasugatan noong nakaraang araw ay hindi sumama kay Horus, at 5 tao lang ang kasama niya, ang 4 na antas ng 3 mandirigmang hari at isang level 4 warrior king. Hahaha. Ngayon ang araw na ipapakita ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng pagdurusa, Severin. Tawa ng tawa si Horus pagdating niya. Lumapit si Severin kasama ang mga babae, tumingin kay Horus, at sinabing, "Hoy, Fatso. Matapang ka, alam mo yon. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo kahapon? Naalala kong binalaan na kita na hihiwain ko ang isa mong daliri kapag bumalik ka dito. Hindi ka ba natatakot?"